nagbulgar ni Alcantara sa Blue Ribbon Committee. Heto na at lumabas ang kaloob-looban ng katotohanan sa flood control scam. Naipaliwanag ni dating district engineer ng Bulacan ng lubusan ang mga nadawit na senador at congressman. Halos maiyak ito nang isinuwalat ang kanyang dating boss ng DPWH na itinuring na isang matalik na kaibigan. Sobrang lala ng mga inilabas, mapapansin na kahit si dating Secretary Manuel Bonoan ay napapailing. Sinabi nito o sa mga detalyeng binanggit ang patunay kung totoo ang kanyang salaysay. Ngunit ang pruweba ay nasa harap mismo ng komite. Nagsimula na ang Blue Ribbon Committee upang alamin ang katotohanan hinggil sa nagaganap na pangungurakot ng mga mambabatas at hindi sila binigo ni Engineer Henry Alcantara. Hindi ko na po titingnan to. Ito po yung galing sa puso ko. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na matatamaan. At ako po ay humingi ng tawad. Siwalat mo na lahat. Sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Hihiling ko lang po Mapagaan pa yung iyong sa ating kasalanan. Justice po na maproteksyonan po yung pamilya ko. Maririnig ang pambungad na salita ni Engineer na nag-aalala ito ng lubusan. Maliwanag na buwis buhay ang kanyang isasalaysay. Sa ekspresyon ng kanyang mukha makikita na tila nagdadalamhati. Tatakot. Dahil alam niya na delikado ang kanyang sitwasyon. Mapapansin din na nung binanggit ang pamilya ay muntik itong maluha. Siguradong alam niya ang peligrong kanyang hinaharap. Kita na hindi ito nag-ahit ng balbas at ng bigote kumpara sa mga unang komite. Pero ngayon, naglabas ng mga pangalan. Kumbaga, wala nang pakialam kung ano ang mangyari. Bakit mag-aahit pa nga naman? Maririnig ang paulit-ulit na bugtong hininga nito bawat pangungusap. Siguro nauubusan ito ng hangin sa baga. Ibig sabihin, pumipintig ang puso ng sobrang bilis. Bernardo po. Una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997. Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Tagal na. May 20 years. Dumating po panahon Less than na ako 30 po ay years. na-appoint na district engineer sa Bulacan. Magkasama. Sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin si Yusek Bernardo. Nandito po ang detalye kung ilan po at magkano. Ito po, ang unang taon po, 2022 ay 350 million po. Ang kasunduan po ay 25% po para sa proponent. At ako po yung driver ko po minsan 25%. nag-deliver po. Grabe talaga, no? Sa simula pa lamang ng salaysay, mapapansin na dismayado si Alcantara. Lalo na nang binanggit nito ang kanyang boss na dating sekretary ng DPWH, Roberto Bernardo. Dismayado marahil sa matagal na silang magkaibigan at loyalty ang kanyang pinamalas ng maraming taon. Kumbaga, hindi siya makapaniwala na ibubulgar niya ang matalik nitong kaibigan. Nagpahit pa nga ng luha sa umpisa at ilang beses yumko. Dismayado ito hindi dahil sa ibubulgar niya ang korupsyon ni Bernardo, subalit dahil sa ilalaglag niya ang kanyang matalik na kaibigan. Isiniwalat nito kung paano sila nagkakilala at kung ano-ano ang proseso sa pagbaba ng mga pondo. Tila ba match made in heaven? Ang ating Senator Jinggoy Estrada, hindi umano yung meron pong sa listahan na pinakita po nung nakarang hearing. Yun po, ako po ang nagpasa ng listing po kay Yusek Bernardo. At ang sabi niya po ay meron ka pa bang kailangan na worth 355, yun na daw po yung natitira. So ako po ay nagpasa ng listahan sa kanya. Pagkakabanggit lang po sa akin ay meron pang extra si SJE. So nung lumabas po yun, sa kanya ko rin po binigay, pero wala po akong direct na komunikasyon kay Senator Estrada. Wala rin po akong, hindi po ako ang nagdadala, wala po kaming, hindi ko po nakakarap Senator Jinggoy po. Si Yusek Bernardo lang po ang kausap po. Patuloy ang buntong hininga ni Alcantara habang nagsasalaysay. Sinunod niyang binanggit ang pagkakaugnay ni Senador Jinggoy Estrada.
Ang kwento ay, ayon sa kanyang boss na si Bernardo, may ekstrang pondo noon ng senador na nagkakahalaga ng 355 million pesos at magbibigay siya ng listahan ng proyekto para magamit ang pondo. Siyempre, merong kickback ang magbababa ng pera. Pero nilinaw naman ni engineer na wala siyang personal na ugnayan kay Senador Estrada o kahit anong contact. Ang dating sekretary ang middleman ng dalawa. Pinariingan nito na wala siyang personal na contact kay SJE. Mukhang malinaw ang modus na may sabuatan ang magbibigay ng pondo sa mga gagamit nito. Sigurado. Nasabi, nakarang hearing po about the 600 million kay Paumiinom, hilo na agad. Ang totoo po nun, yung po ay multipurpose building. Yung request na po talaga. Dahil hindi naman po na ma-accommodate, yung nire-report ko po sa USEC na hindi po ma-accommodate yung request. Nagkaroon po ng idea, yung dalawa po ni Yusuf Bernardo na tapatan na lang kung sa kwentahan lang po na proponent ganito, parang daw po mapagbigyan. So, pasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. So, lumabas po yung pondo, I think, UA po. So, hindi po alam ni Sena, yun po ang pinalit namin sa multipurpose building. Wala pong alam si Senator Joel. So, Nalubog na rin ang husto si Senador Joel Villanueva sa kanyang request na multipurpose building na inamin ng senador noon. Pero hindi niya binanggit ang kickback mula sa pampondo nito. Isiniwalat ulit ng engineer na dahil hindi magampanan ng plano para gawin ng multipurpose building na na-request, nagkasundo sina Alcantara at Bernardo na gumawa na lang ng listahan ng flood control projects para maibaba pa rin ang pondo at ang kickback ay maituloy. Ibinagod din ang pondo ni Villanueva ay mula sa kontrobersyal na unprogrammed funds. Ito yung sobrang pera ng gobyerno na gamit sa mga emergency at kung ano-ano pa. Hindi kailangan suriin ng Senado o ng BICAM. Sa madaling sabi, madali itong nakawin. Yun, madaling nakawin. Madaling lumabas ang pera. ayon kay Yusuf Bernardo, ang daan sources ng 2024 na magkakalaga ng 300 para po 300 million na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusuf Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Nagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusuf Bernardo, simple boss. Kaya po imbis na 25, naging 30 ang naging proponent doon po sa tatlong project na nakalagay po dito. Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat, section Claritel, construction of flood control structure along Angat River, Lumang Bayan, construction of flood control structure along Ginto River, Malis section Ginto. Nagpatuloy ang pagsisiwalat ng dating district engineer at nasagot naman si Bong Revilla. Ang binanggit na kasama sa insertion noong 2024 budget o sinisingit ay may halagang 300 million. Ayon sa kanyang boss, ay para daw kay Revilla. At ngayon mas malaki ang porsyento. Dati 25% lang, pero lumobo at umabot na ng 30%. Kung matalas ang iyong mga mata, sa kaliwa ni Alcantara makikita ang pag-iling ni dating Secretary Manuel Bunoan at ang pagbugal ito ng maliit na hininga. Marahil nagulat siya sa napakalaking kickback ni Bong Revilla. Kung 300 million pesos ang pondo, 30% nito ay 90 million pesos. Subalit nilinaw niya na wala siyang personal na ugnayan kay Bong Revilla at ulit na sinabi na ang kanyang boss lamang ang may contact. Sigurado yan, papatawag yan siya. September 2021, nagkakilala kami ng Congressman Saldico sa isang pag-trip meeting sa Shangri-La, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng higit kumulang ng isang buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control sa mga proyekto tayo lumabas sa General Appropriations Act of 2022 na nagkakahalaga ng dito po 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 na proyekto po to at ang pagkakatanda ko po to ay 519 million ang una po. Ako, malaki. Sa pagitan ng 4 na taon mula 2022 hanggang 2025 naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May higit kumulang 426 na
proyekto, ang kabuang halaga ng proyekto na ito ayon po sa nalakap pong record ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Kung nalula si dating Secretary Bonoan sa porsyento ni Bong Revilla, Grabe. mas lalo itong napailing sa pondong ibinaba ni Congressman Zaldico. Mula nang sila ay magkakilala noong taong 2021, nagnais ang congressman na magbabadi ng pondo at makakuha ng porsyento. Mula noon, naging tagapagtaguyod ito ng flood control project sa Bulacan. Binanggit din ni Alcantara na sa loob ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, ang halagang naibigay ay 35 billion pesos. Mapapansin ang pag-inda ni Secretary Bonoan dahil sa laki ng halaga at pinaulit pa ito ng komite na kung milyon o bilyon. Kung 25% ang kickback ni Zaldico, aabot ito ng 1 bilyong piso. Kaya naman pala napakasarap ng buhay ni Claudine Ko, ang pambansang Nepo Baby. Ilan lamang ito sa mga isiniwalat ni dating engineer Henry Alcantara, pero pinariringan na ang boss niya at kaibigan na dating sekretary ng DPWH, Ikaw, Roberto dating Bernardo, sekretary ka. ang nagsilbing middleman ng mga sabwatan at mga iligal na transaksyon. Ay, Makikita ikaw ang ngayon. pagkakahalin tulad nito sa mga nasa ibaba ni Alcantara na yung mga boss ay itaas ang nagtutulak at nangunguna. Ibig sabihin, ang susunod na kabanata ay ang pag-imbita sa dating DPWH Grabe secretary yan. upang malaman ang katotohanan. Marahil katulad ni Henry Alcantara, baka abutin ng ilang linggo bago umamin si Bernardo. Ang masaklap dito ay, ang nanakaw na pera mula sa kaban ng bayan ay baka naglaho na at hindi na muling maibalik pa. Pagbulgar ni Engineer Alcantara hinggil sa katotohanan ng flood control scam at ang mga politiko sa likod nito ay nakakalula. Naisiwalat ng lubusan kung paano nadawit ng ilang senador at mga congressmen sa sabwatan ng kanyang kaibigan sa mga pondo at porsyento. Halos maiyak to at nagbubuntong hininga. Pero wala sa mga sinabi o sa mga detalyeng binanggit ang pruweba kung totoo ang kanyang salaysay. Ngunit kita sa kanyang mga mata. Hindi batang sabi, anumang lihim ay nabubunyag kapag ang budhi binabagabag.